Good morning, good morning. Good morning mga ka-striker. Oops, inaayos ko lang po itong aking patungan. Medyo hindi po kasi ayos. Yan. Okay. So, tatalakayin ko po mga ka-striker. Yung pong post pa rin ni Ginoong Warren Adoptante Madumba. Diyan sana reklamo na Sugbo. Tinanggal po yung aking mga comment, tinanggal dyan. Sabi nila sarcastic daw ako magsalita kasi maraming nakasawsaw. Ang totoo niyan, kaya ako nagpost sa reklamo na Sugbo upang ipamukha sa reklamo na Sugbo na hindi po lahat ng kalayaan sa pagsasalita ay pwede ho nating i-apply sa lahat ng pagkakataon. May limitasyon po ang kalayaan sa pagsasalita o freedom of expression sa pagpapahayag ng damdamin. Gaya po ng ginawa ni Warren Adoptante Madumba. Ipinas po niya ang empleyado sa isang institusyon. Doon siya nagreklamo. Iyon po ba ay tama? Sentido komon. Sapagkat may mga pinag-aralan naman kayong mga admin na naririyan. Sentido komon. Kapag kayo tumanggap ng kanyang reklamo, anong gagawin ninyo? Hindi ba una-una papayuhan nyo yung nagpo-post na mayroon namang admin ang institusyon na yon, ospital ng Nasugbo, may admin na doon dapat po sila magreklamo. Hindi nyo dapat pangunahan yan. Ang tawag po dyan, respeto. Dahil bawat institusyon may sariling gobyerno, mayroong namumuno, mayroon po silang ethics committee, mayroong nagbibigay ng disciplinary action sa mga empleyado na nasumpungan sa maling pagkondukta o pagtrato sa mga pasyente. Pero hindi nyo po naisip yan . Ano po ang ginawa ninyo? Isa na namang reklamo na mapagchichismisan. Isa namang reklamo na mapag-uusapan. Bahala nang mapahiya ang empleyadong matatamaan at ang admin ng ospital. Yan ang sentido komon na pumasok agad sa inyo. Hindi na kayo nagbigay ng respeto doon sa karapatan ng admin na maglapat ng investigasyon at disciplinary action kung sakali na mapatunayan na nagkamali nga yung empleyado pero wala pong pagkakamali. Sumunod po lamang sa protocol sapagkat bawal po talaga. Pero dahil po sa mapag-uusapan, ipinus. Napahiya na po yung empleyado. Sino po ang naging biktima? Yung po bang nagreklamo o yung inireklamo sa reklamo na Sugbo? Siyempre yung inireklamo, yung empleyado na tumutupad lamang ng kanyang tungkulin. Sumusunod lamang sa protocol na ipinatutupad ng ospital. Tapos may mga magko-comment pa dyan na parang alam na alam nila yung mga pangyayari. Parang alam na alam nila yung mga sinasabi nila. Sasabihin nila na wala na raw COVID. Pinaganda lang. Alam kong hindi ka tanga. Kaya ang sabi ko, nagsasalita kang parang tanga. Sarcastic po ba yun? Hindi yung sarcastic ang panalitang iyon. Sinasabi ko lamang po ang totoo. Dahil maraming nakikisawsaw, hindi naman nila alam ang tunay na trabaho namin.
Eh lahat naman ang inyong sabihin pa usap, sinusunod namin. Pag inuutusan nyo kami, sinusunod namin. Kung may kaugnayan po sa aming trabaho. Pero kapag wala pong kaugnayan sa aming trabaho at malalabag po ang rules and regulation, pasensyahan po. Ang dapat pong manaig ay ang rules and regulation. Case to case basis. Ano ang naging dapat na hakbang ninyo nang hindi kayo napagbigyan ng gwardiya? Pumunta kayo sa nurse station, doon mag-request kayo na hindi pwede iisa lang yung gwardiya, ang isa lang ang bantay ng pasyente ninyo. Dahil hindi kayang tumayo, hindi kayang umihing mag-isa, kinakailangan ibangon, kinakailangan dalawa. Ano pa? Ngayon, kayo naman, hindi lamang kayong pasyente na ganyan ang mga kaso. Bakit sa iba walang problema? Kayo lamang ang ngumaw-ngaw ng ngumaw-ngaw. Tapos sasabihin nyo, ako yung nag-overreact, ang nagagalaite sa pagsagot. Siyempre, kasamahan ko yan. Siyempre, ako ang sasagot kung hindi sila makasagot. Bakit hindi nyo ba nasaktan yung damdamin ng pamilya ng empleyado na yung nasagasaan? Kung ako ang admin, hindi ako papayag ng tao ko. Gaganyan-ganyanin lamang ninyo. Maging ang institusyon. Hahakbang ako laban sa iyo at sa reklamo na Sugbo upang sa una't huling pagkakataon hindi na i-publish ang institusyon diyan sa reklamo na Sugbo upang mapatunayan ko na mali ang ginagawa nyo, na may paglabag sa batas kayong ginawa. Hindi nyo matanggap yan dahil matatalino kayo. May mga pa-English ka pang nalalaman. Ito nga ay reklamo na Sugbo. Oo, reklamo na Sugbo yan. Kaya nga reklamo ang inilalagay riyan. Pero piliin nyo yung mga reklamo na ipinopost ninyo. Napagsagawa na ba kayo ng investigation? Nalaman nyo ba ang panig ng empleyado? Nagkamali ba yung empleyado sa kanyang pagpapatupad ng protocol? May consent ba kayo sa ospital ng Nasugbo para i-post sila? O papangunahan sila? May consent ba? Humingi ba kayo ng consent? Hindi. Kasi magagaling kayo. Matataas ang inyong pinag-aralan. Nakala ninyo kayo, porque reklamo Nasugbo, untouchable. Kahit labag na sa batas, dali pa rin ang dali. At yung mga pumapalag, ang gagawin nyo ano? Ay, totoo, pinasok ko. Reklamo na Sugbo. Ayan ay area ninyo. Sino nga ba ako kung tanggalin ninyo yung mga comment? Tanggalin ninyo ang post ko. Wala akong magagawa. Bakit? Area nyo yan eh. Kayong admin dyan. Kayong may kapangyarihan niya. Pero ako'y pumasok pa rin diyan upang mailagay, ipahayag ang saloobin ng mga empleyado na kahit empleyado na nasa mababang antas departamento, utility man yan, security man yan, may kahihiyan yan. Hindi po ang medical staff lamang, paulit-ulit kong sinasabi, ang pinoprotektahan na kapag napahiya, bawal ipahiya. Maging ang utility, watchman, security, may kahihiyan din po. Napaka swerte ninyo dahil napatapat kayo sa mabait na admin. Sa mabait na admin ng ospital ng Nasugbo. Dahil kung ako talaga tatapusin ko na hanggang diyan na lamang ang mga post na mababasa patungkol sa OSNA at sa ibang mga institusyon. Ang gagaling niyong mag-post eh.
Ang gagaling ninyo, ang gagaling yung magreklamo, ang gagaling yung magpahiya. Palibasa, kayo ay walang hiya. Hindi kayo nakakadama ng hiya, kaya ang mga kapwa nyo, ipinapahiya ninyo. Dahil kung kayo may mga hiya, alam ninyo na ang post na yan ay ikakahiya nung ipinost ninyo. Tapos sasabihin nyo para matalakay, para maging aware ang mga tao. Hindi. Hindi para maging aware ang mga tao sa mga post na ganyan. Uhaw kayo. Sasabihin nyo pang sarcastic ako. Nanggagalait ako sa isyu. Natural. Kasama ko ang ginanyan nyo. Wala kayong karapatan na i-post kami ng ganyan sa social media. Wala kayong consent sa ospital ng Nasugbo. Ikaw, Warren, anong sabi mo? Hindi mo layunin magpahiya. Dahil kung ang layunin mo yung magpahiya, ipopost mo pa ang picture ng taong inirereklamo mo. Eh di ba pinangalanan mo na? Ba't di mo ipinost ang picture? Ba't di mo ipinost ang picture? Hindi mo pala yun yung mamahiya. Ang ginawa mo kahiya-hiya. Kahiya-hiya na nga yung ginawa mo. Hindi ka pa rin namamahiya. Hindi mo layuning mamahiya. Oh. Alam mo, napakatuwa. Mayroong nagsasabi diyan, mga nag-comment. Bago kayo mag-comment, sana isipin ninyo ang i-comment ninyo. At hindi po kapitbahay mo, ipagtatanggol mo. Hindi naman inaapi ang kapitbahay mo. Nagsasalita siya ng parang tanga. Bagaman hindi tanga. Kaya sabi ko, nagsasalita kang parang tanga. Sa salita kong iyon, sarcastic ba yun? Nakikisaw-saw sa mga isyu na hindi mo nalalaman? Nakikisaw-saw sa mga isyu na hindi niya nalalaman. Tapos pag napagsabihan mo na nagsasalitang parang tanga, ipagdaramdam. Bakit? Totoo ba na wala na ng COVID-19? Ikaw ba'y nakamonitor sa ospital sa mga napasok na pasyente? Kaya nagsasalita ka na parang tanga. Uulit-ulitin ko yun. Sa nakikisaw-saw naman, ay katulad ka rin siguro ng iyong kapitbahay. Nagsasalita rin na parang tanga, nagtatanggol sa mali na nga. Sasabihin nyo pa yung palalabasin nyo pang akong kontrabida dyan. Sana matauhan kayo. Nakasugbo reklamo. Pasensya. Reklamo nasugbo pala. Sana ay
hindi na maulit yun. Na mga institusyon, bago kayo bumanggit, bago nyo pakalaman yung isyo, isipin nyo muna, may internal affairs na dapat siyang humarap doon. Kaya po ulit-ulit ko, sana mabigyan pansin ito ng ng HR ng munisipyo. Tinatawagan ko ng pansin ng HR ng munisipyo. Sana po mabigyan pansin ninyo ang post na ito sa Reklamo Nasugbo. Alam ko may nalabag sa batas at alam ko rin na walang magtatanggol sa amin na mga empleyado ng OSNA at ng iba pang departamento diyan sa munisipyo, kundi kayo. Kayo lang po, sir. Kayo lang po, ma'am. Lagi na lamang po tayong laman ng Reklamo Nasugbo o ng ano pa mang GC chat na yan na nagdudulot po ng pagkapahiya sa mga empleyado na nababanggit diyan. Sana maging wake up sana maging wake up call itong post ni Mr. Warren Adoptante Madumba. Sana maging wake up call po ito sa admin ng hospital ng Nasugbo at sa HR po ng munisipyo para po hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Yun lamang po at magandang tanghali po. Ito po si Striker Villaluna. Muli po naninindigan na ang kalayaan sa pagpapahayag ay may limitasyon at hangganan. Hindi po ang maisipan na lamang, hindi po ang magustuhan na lamang ay pwede nang i-post sa social media. May mga batas na pong pumoprotekta sa individual at sa institusyon na mapapahiya sa social media. Muli, shout out po sa lahat ng aking followers sa ospital ng Nasugbo, sa mga kasama ko po na gwardiya. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-ingat. Salamat po.